Katumbas ng bawat pisong ating pinagpapaguran sa araw-araw na pagkayod ay ang mahusay na serbisyong mula sa ating pamahalaan. Ang mga reforma sa pamamahala at malaking pagbabago sa serbisyo publiko ang mga konkretong ebidensya ng tunay at tapat na paglilingkod bayan. Parang kailan lang, dahil sa kultura ng pagtatalaga ng mga kaibigan o ng sino lamang sa pwesto, ang mabuti sanang serbisyo ay nauuwi sa perwisyo. Parang nobody trusted na tama ba yung aming basis for benefits, yung computerization effort in 2007. I think something went horribly wrong in that process. And maybe in the past also, hindi masyadong maganda yung relationship between GSIS and the agency. So the collection process at GSIS resulted in many of these payments not being properly accounted for. Halimbawa dito ang pinagdaanan ng GSIS at DepEd. Ang naging pangunahing biktima, mga public school teacher. Nadaanan ko lahat. Binigyan ako ng klaseng lahat ng bagsak. Pababasahin mo lahat yan. Umuwi ako dito, hindi ko nakikita ang araw. Dumadating ako dito, hindi ko na rin nakita ang araw. Malaking tulong sa akin ng GSIS. Alam naman niyo ang mga teacher, pa-London lang. Loan dito, loan doon. Nag-retire ako ng August 2007, natanggap ko ang retirement pay. Pero binawas po doon yung policy loan ko na hindi nabayaran, na hindi ko naman kasalanan dahil sa alam kong automatic ang deduction nila yon. Ang inabutan namin noong 2010, siguro mahigit 30 billion pesos yung mga payments over the years na hindi na ipopost dun sa accounts ng mga members. Sa pakikipagtulungan ng GSIS, DepEd at DBM, napagpasyahan ng pamahalaan na akuin na lamang ang kapalpakan ng nakaraan. Noong 2012, pinirmahan ng pamahalaan ng isang kasunduang nagtataglay na babayaran ng national government ang higit 6 na bilyong pisong kakulangang bayad ng DepEd. Agad ding ipinag-utos ng pangasiwaan ang pagpapalabas ng pondo upang pakinabangan ng 800,000 guro at kawani ng DepEd. Nung malaman ko yun, natuwa ako kasi isa pala ako sa na-solve ang problema. Kaya mas mabuti pa talaga pag mayroong pagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno na dapat nagtutulong-tulong sa solusyon ng mga nagiging problema ng mga empleyado ng gobyerno. Huwag na nating parusahan pa yung mga empleyado na wala namang kinalaman dun sa hindi pag-remit sa GSIS. Ngayon, we really take our responsibility of trying to collect the right amount. The benefit is really extended to the hundreds of thousands of teachers over the years who have had chronic issues with their contributions to GSIS. Ang mabuting pangangasiwa ay hindi lamang pumapatungkol sa tamang paggugol ng pera. Sakop rin ito ang tamang pagpapatakbo ng mga ahensya upang masigurong nasusunod nito ang orihinal na mandato. Ang National Health Insurance Program, ang PhilHealth, siguro para madali natin intindihin, kung meron tayong 100 katao sa isang kwarto, siguro mga 10 or less than 10 ay magkakasakit dyan. Ngunit kailanganin ang buong premium payments ng 100 para bayaran. No, yun nagkakasakit na yan. So ganun ho ang konsepto. It is ang social health insurance po ay based on yung tinatawag na the rich subsidizing the poor, the well or the healthy subsidizing the sick, the young subsidizing the old. Ganun ho, no? May social equity. I think siguro dahil nga ang programa dati ay parang dependent on premium contributions, no? So necessarily, I think nung umpisa ng programa, yung mga nakakapag-contribute lamang, lalong-lalo na yung mga employed, siguro sila nabigyan ng kaukulang pansin, no? Pero this time around, ang sabi nga ng pamahalaan, hindi na rin kailangan magbayad ang mga mahihirap kasi ang mismong national government natin ang magbabayad na ng premium nila. So ang aming tungkulin ngayon ay talagang ipaalam natin sa mga mahihirap na talagang covered na sila ng National Health Insurance Program. Kaya naman agad ipinag-utos ni Pangulong Aquino na ilaan ang pondo na makukuha mula sa sin tax law upang pondohan ang sponsored members ng PhilHealth. Dahil sa dagdag na bilyong-bilyong piso kada taon sa pondo ng PhilHealth, hindi lamang naparami ng PhilHealth
ang mga kasapi nitong mahihirap. Napalawak rin ang mga serbisyong medikal na maaaring sagutin ng PhilHealth. Kabilang na riyan ang coronary heart disease. Quadruple po yung baras mo sa ugat ng puso ko. Mabigat po yung dinaramdam ko. Lumakad lang po ako ng mga isang poste. Kailangan tumigil ako at hindi ako makahinga. Hindi po namin actually alam kung paano nga kami makakapagpa-opera ng ganun. Tinihingan po ako ng 300,000. Lipat na naman po kami ng doktor sa PGH. At ang sabi sa akin, 700,000 sa USD daw. 800,000 naman po ang hinihingi sa akin. Sumagot po yung isang doktor. PhilHealth naman pala ang misis niya. Qualified yan. Ipasok na sa Z-package yan. O-operahan po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Nasolve kagad yung problema namin. Halos tumayo lang kami. Nag-ayos kami ng papeles. Tapos nadukto na yung buhay mo, di ba? Yung tinanggap ko pong serbisyo doon sa ospital during the stay ko ng 7 days. Para ka rin pong nasa private eh. Hindi ako kinonsider na charity patient eh. Pay patient po kayo. PhilHealth po ang magbabayad niyan. To be honest, wala po akong binayaran. Tuwang-tuwa kami noon. Yung aming inahandaan ng konting pera ay magagamit sa post-operation. Nagpapasalamat po ako sa PhilHealth at siyempre sa gobyerno natin na meron palang ganitong mga proyekto ang PhilHealth na makakatulong talaga sa tao. Gaya ng PhilHealth, sinisikap rin ng SSS na ibilang ang milyong-milyong mga Pilipinong walang formal na trabaho sa listahan ng mga kasapi nito. Noong Disyembre taong 2012, inilunsad ng SSS ang Alcansya Program para sa mga kasapi ng informal sector. Sa informal sector kasi mahirap yung hakiyatin mo yung mga jeepney drivers, market vendors na nagtatrabaho, pupunta pa sa branch para lang magbayad ng kontribusyon. So yung Alcansya Program ang pumasok dito. Ito yung paglalagay ng yung tinatawag naming Alcansya Cabinet na may individual na parang kumbaga safety deposit box na linalagay ng mga member yung kanilang barya. At sabi namin na mag-ipon lang sila ng at least 11 pesos every day. Hindi naman mahirap yon. Makakaipon na sila ng 330 pesos a month na pwedeng maging contribution sa SSS. Una po, sabi ng anak ko, ayaw ko mama. Sige na, pinilit ko na pinilit yung anak ko. Sige ma, sasali ako. Nakakumpay na nga po yung anak kong isa. Dumalaw po yung kuya niya. Binigay ko sa kanya yung resita. Kaskas po siya ng trabaho para kumita at may padala sa akin ng pera. Hindi po nagtagal, sumakit po ang tiyan niya. Nabalitaan ko na lang, nasa emergency room na yung anak ko. Dilat na, wala na po siyang hininga. May tumawag po na naman galing General Hospital. Sabi niya, isang anak mo, misis, patay na. Pakiwari ko po, gusto ko na rin magpakamatay dahil hindi ko po kaya sabay sila nawala. Siguro ko po kung may sapat na pinansyal ako, baka hindi sila nagkaganon. papaano mo maipapalibing yung dalawang mong anak na yan? Mabubulok lang yan dyan. Ang sagot ko, hindi mabubulok yan sa pamamagitan ng kuya niya. Ang kuya niya naka-SS. Natanggap ko po 27,200 pesos. Dalawa po silang magkapatid na kagamit. Tuloy-tuloy ang SSS po na, yung alkansya ko po, dahil may mga anak pa po akong may iwan. Yung walang SSS, wala silang iniisip na pag-iipunan. Kami naman po na kasali po sa SSS, iniisip po namin na may dapat kami pag-iipunan. So marami na kaming iba-ibang variations niyan, market vendors, meron din yung mga golf caddies, at even dun sa mga prison inmates na merong livelihood, meron na din ho kaming alkansya. Yung kanilang kontribusyon ay hindi gastos. Yun ho ay ipon. Ngayon, nag-iipon na sila at the same time nabibigyan ka ng proteksyon. Sa ilalim ng pamahalaang tumatahak sa tuwid na daan, nakasisiguro protektado ang pera ng bayan. Ang importante sa isang institusyon ay matibay. So, nung reform agenda na napatupad namin, humaba yung buhay by 3 years. Our actuarial life is now 35 years. So we've been able to extend our actuarial life while at the same time
being able to significantly improve the benefits. Patuloy na pinalalago ang ipon sa wastong puhunan. In 2012, we launched our infrastructure fund. If you look all over the world, many pension funds have a significant exposure to infrastructure. We had none. So we looked at that as a way to diversify yung ating exposure. So maraming committees na na-establish ng aming komisyon, lalo na yung Risk Committee saka Investment Oversight Committee. Ito yung nagbabantay ng aming investment. Pag tinignan mo yung average net revenue bago kami pumasok, ang average lang yan is about 3 billion ang net revenue. Magmula nang pumasok kami, ang average net revenue is 33 billion pesos. At ginagastos sa gabay ng mga wastong patakaran. Ang pinakamalaking benepisyo na binayad namin was 78 billion pesos, no? Or almost 1.5 billion a week. So lahat yan binuhos sa mga mahihirap ngayon. Dahil sa aking palagay, ito ay dahil sa kagustuhan rin ng ating Pangulo na talagang kalusugan ay talagang kayamanan rin, no? Higit sa lahat, nakasisigurong makatatanggap ang bawat Pilipino ng pag-aaruga at tapat na paglilingkod. Umabot na ho kami ng nasa 87-88% sa ARTA. Inumpisan na rin namin na mag-ISO certify yung mga branches. No? So aside from Diliman branch namin, meron na kaming 4 na ibang branches na ISO 9001 certified. Ginagawa namin na incentive rin sa kanila na naging ISO certified kayo, parang world-class na yung branch. No? When they first started, 2012, they surveyed 48 of our branches. Overall rating was failed. 2014, when they did all our branches, we had an overall excellent rating, 92. More than 10 of our various branches, including the head office and the NCR branches, which are our biggest, received a Seal of Excellence Award by applying the Tuwid na Daan in GSIS. No? I think good corporate governance has really produced significant results all over the bureaucracy and all over the economy. Good governance has meant that we have regained the trust and the confidence of our members and our pensioners. Sa nakalipas na 5 taon, dahil sa mabuting pamamahala, napanatag ang loob ng bawat Pilipino, napawi ang lahat ng alinlangan, at nakinabang sa bawat pinagpawisang pisong nagsilbing paluwagan para sa kinabukasan.